Sa padayon nga pag-ulkid naton sa pandan, halin patriya hasta ijakakan, kaimaw pati ang mga marapit nga kabanwahanan. Ang Pandan Multipurpose Cooperative, paagi sa Dulungan Channel 23, nagadara ka ninyo it isa ka pinasahi nga kahigayunan para magtanaw, magpamati, manging impormado, manging kabahin. Dali kita kag hinan-anon, pandananon. Kaimaw ang Inday Banwa, Inday Michelle Piuap Palacio. Masami sa atin, duro ang atin ginapinsar kag ginaatubang sa atin adlaw-adlaw nga pagsinarayo. Atin pirmi ginakalipatan nga may dapat pagali kita tatapen maliban sa atin kaugalingan kag sa atin pamilya. Amudya ang atin denang manggad o ang atin natural resources. Mayad nga adlaw sa tanan kag welcome sa atin programa Hinon-anon Pandananan. Ako si Michelle Palacio, kag kaya nga adlaw kita pagaimawan it isa ka maisag kag mahugad nga tumandag it pandan nga nagapakigbato para maprotektahan ang atin dinang manggad. Si Dr. Rebecca Tandog. Mayad nga aga, Doc Rebecca, kag welcome sa Hinon-anon Pandananan. Kamusta, amiga? Mayad man, manan mo man kita dahi, always good, no? Makita man nga pirmi good sa face, sa beauty, sa energy. Doc, para sa wa pa nakakilala sa imo, ano ang imong obra kag sa anong mga organisasyon ikaw affiliated? Okay, syempre maestra kita kag currently High Vice President at Academic Affairs of NVC, no? Kag active kita sa mga environmental organizations like sa Climate Reality Project Philippines, as climate leader, as mentor, and sa Philippine Initiative for Environmental Conservation, sa bilog man kita sa Board of Trustees, kag member, kag currently may team ako nga ginakaptan, heading the campaign of the Protect the Northern Panay Peninsula Natural Park, campaigning and lobbying against the proposed hydro, the mega project of SPDC sa Nabaoy, Malay. So, amura ng atin nga medyo ina-juggle ng mga trabaho, no, sa currently. Bukan man ikaw busy, Doc, no? Bukan? Hugyagan ako sa iyo, di ba? Bukat busy. Siyempre, kadrohon malat mga organisasyon nga ginaintarahan mo. Yes. Bukat busy. 130 manakandlagan kayo na para makahingabot sa mong program. 30 minutes, kalibo to pandan. Para kay Corina Palacio. Di ba? Ay, nako, salamat. Anyway, Dok, hindi rin kita magliso-liso, no? Diretso kita sa issue. Nami siguro nga atin umpisahan ang istorya, parti sa atin dinang manggad. Kung ano kaimportante ang pandan, kung ang environment ang atin pag-aistoryahan. Ano ba lang rugya sa atin banwa nga dapat gid natin tatapon? Actually, tanan man dapat tatapon natin. Pero kung atin nga pag-aistoryahan ang pinaka-highlight, no, nga ano ang grasya or ano ang gift nga may atin dyan sa pandan, makita natin ang physical nga landscape, ang atin gid nga pinaka dapat halungan ay ang atin nga mga kadagatan, ang atin nga kabukiran, kag ang atin nga mga ecotourism nga mga sites, no, nga mahambal natin nga unique kag hindi natin makita sa ibang lugar. Ang Pandan Bay gid lang, no, nga hub imaw, sanctuary imaw, sambilog sa ginahambal sa research nga nabilin, no, nga pinaka-rich ang biodiversity, ang marine life. Hay, amuran, sambilog ran sa nakita natin nga importante nga protektahan natin. Pwede mo bala, Dok, mas mapaathag sa atin kung paano makaapekto sa mga tao hinali nga masamad ang atin dinang manggad. Hay kung sa prangkahanay nga istorya, may gahambal nga pang-elitista kuno ang issue at environment protection. Nami kita nga pamangkot dahil permi kita ran challenge sa amon nga mga environmentalist. Paano natin ipanaog ang istorya sa mga ordinaryo, sa mga masa, no, ang dialogo sa environment. Kung tanawon natin sa anuman nga krisis sa klima, ang natawag natin nga climate crisis or climate emergency,
sa kadya nga panahon. Ang collateral damage, ang ginahambal natin, sino ang pinaka maapektuhan or ang impact hay sobra-sobra gid hay sa mga kubos, sa mga pobre. Nga mag-abot gani ang disaster, ang kasamadan, hay sanda gid ang permi nga iguon manhaw dahil wa sandat capacity, no, wa sanda it kakayahan para mag-cope, wa sanda it mga resources para nga makabato. Unlike sa mga manggaranon nga may anda tang mga naka-built-in ta ang anda nga mga resources, ang capacity building nanda, ang anda nga mga balay lagi tan-awon nimo day, di ba? Maski magbaha or magbagyo, urihi sanda nga iguon. So manhaw pat importante nga mainsindihan it mga ordinaryo nga mga pumuluyo sa aton dahil wa man sandaran it mga aircon, wa man sandaran it mga gamit nga mga mahambal natin nga ga-contribute gid sa emission. Pero pag abot at disaster, sanda ta ang may pinaka sakitran, sanda ang pinaka ginaigo. So ang anda contribution sa destruction actually hay gamay. Kag kung tan-awon man naton, kung magputol ganit kahoy ang mga pobre, dakop lagi. Pero ang mga illegal loggers nga multi-million ay hindi halos hindi halos dakpon. Manan mo budlay bay kun wa naga-protectar dahil pag abot hambalon sa imo, wa man gani kamot pakialam. Yes. Manhaw pat pakialaman namon kamo. You cannot give what you don't have. I always tell people that to demand for something, you have to be part of the solution. Yes. So, amo aton nga campaign sa mga komunidad, gaagto kita, like currently, no, may campaign kita sa Malay, sa mga areas nga taas ang poaching kag ang mga kaingin. Dahil gusto natin ipainsindi sa mga tao nga tama na may gutom kita, kinahanglan natin ang livelihood, kinahanglan natin ang pangabuyan, pero dapat tan-awon natin nga ang klase it pangabuyan magasustener sa atin hasta pagid sa sunod nga henerasyon. So anda gidran dapat may ownership sanda nga sa sanda dapat ang nagaprotektar dahil ugyan sanda gabuel it anda nga mga kinahanglanan. So ibig sabihin, Dok, kung istoryahan natin ang environment, bukod para sa mga elite, kundi para gita sa atin nga mga kubos nga mga kasimanwa. Both man. Actually, ang environment ay para sa tanan. Tanawon natin ang indigenous knowledge practices system. Innate, no? Ibig sabihin, ugyan sa atin sa kada isa rakapin pagid sa mga tao sa bukid. Ang mga tradisyonal nga mga kinaadman, mga ways of life bala natin, nga grabe sanda magprotektar, may mga kultura sanda, san-o mangisda dapat, di ba? Nami sanda no kung mag-agto ka ay hindi ka naman pwede mag-ano dahil kaya nga hayag ang bulan or something makita natin sustainable imaw. Yes. However, because of hunger, of poverty, ang mga tao ngayang, mga pobre ay driven nga magapanamad. Moran ang solusyon dapat ay hindi sanda pag i-prevent lang. Buligan natin. Paano nanda mainsindihan it mayad kag mag-offer kita alternative nga mabalik ang harmony, it relationship sa tawo kag sa dunang manggad. Amo gid ra ng aton laad nga gusto nga ipainsindi no kapin pa sa pandan. Kung makita-awon natin ang history environmental conservation sa pandan, makita natin nga bagkanta kita't invasive nga mga tawo. Do grabe nga pag-istoryahan na dyan, Dok, no? Malawig ta na nga topik ko. Haba kita la dyan, day. Imnan ta na kartuba, day. Isugpunan ta ng karon. Bay lang, ay may sugpun kita karon-karan. Pero pwede mo bala kami may istoryahan it mga instances nga nakaapekto sa tao ang paggubait din ng manggad. Luwas sa permi natin makita sa atin mga TV kag social media. Kinanglan gidya, Dok, mabatian ni tanan para mawarningan ang atin nga mga kasimanwa. Daw sakit ya sa atin daruay. Kapin pa sa imo. Igo lang may igo eh. Amuya karoon. Anyway, tan-awon natin ang housing project. Ang concept... Relate much ako dyan, Karando. Sakit rin sa imo. Hindi ka magsugpon. Karoon ka lang. Ako anay. Ang housing project, ang principal it housing project man natin, dahil Yolanda Fund yan, is for recovery. Ibig sabihin, isaylo natin ang mga tao nga may vulnerability sa bagyo,
sa flooding, sa storm surges. So sandaran halin sa mga lugar nga gintan-aw nga daw taas gid ang vulnerability. So adaptation program ang housing. However, tan-awon natin recovery program, relocation program, evacuation program, project pala. Ay, pero tan-awon natin kung diin gintindig. Di ba la? Ginsamad mo ang bukid in guise of recovery project for the poor and the vulnerable while wala mo gid respeto ang vulnerability, it bukid, it ramnan, nga dapat gatao it kabuhi sa mga tao. Tama. Kag ano ang abuton, tan-awon natin, kaya pa lang ginabaha, may baha, gasip ang tubig. Kag humok ran, kita natin kulang lang gid study, no? Gusto gid natin ang ubrahan laad kung may mag-ubrat study dahil kung tan-awon mo dayog to maglibot ka, grabe ang risk exposure it mga tawo kapin paig to sa area nga daw humok gid mayad nga daw dali gid imaw mag-erode, no? Kag ang nakapalibot sa ana. So amoya ang problema natin kaisa, hindi tanan nga pagprotektar hay tama gid nga nagaprotektar. May kinatawag kita nga mga false solutions in the guise of corruption, in the guise of deceit, no, pangloko para lang gid nga mapuno kung ano man ang gusto nanda mapuno sa nakaugalingan. Pero wa nanda ginatan-aw ang collaterals ang mga pobre. So, tan-awon natin, amuran sa mga level mata itang governance. Sa level mata at mga tao, makita man natin lagi, no, ang kaya lang gid nagbaha. Manhaw pat nagbaha sa poblasyon. Wa pa man it study gid, no, nga mahambal kita nga amo gid man ang cause. Pero, sambilog sa nga nakita natin, physical observation. Yes. Hay ang mga creek ginpang tindegan it balay. Tama. So, diin maagto ang tubi, di ba? Amurang ginatawag nga kung ano mong ginpilak, balik man sa imo. So, kung hindi kita magpamangkot, ay, manhaw pat gabaha. Mangkot to natin, hindi itang baha pag mangkot ta. Mangkot ta mong kaingad, ang mong kaugalingan, ano yung ginubra pat nagbaha. Sa kaya nga, Tiyempo, nga may pandemya kita, may COVID-19 kita nga ginatubang, may connection ba na Dok? Ang COVID, hambal gani nanda, may research nga nagawa, nga nag-less ang human activity. Ibig sabihin, wa bala halos gahulag ang mga tao. So, ang impact manana sa damage sa environment hay less. Less ang emission. Yes, oo, less ang emission, wa it naga-travel, tapos ang mga bukid nga tuwa mayat naga-hike, nakapahuway gid man ang aton nga dunang manggad. So, kung mag-agto ka sa mab-o kaya, ay danlag siguro mayad to. Kag, di ba, wa retot mayad basura dahil sa restrictions. Tama. Ang manumpati nakaginhawa na daw mahambal natin nga po nakapahuway ko man ba do mahambal man sa atin ng mga suba nga pagagtunakan ka no to yes, sa manumpati diba? makita mo daw very serene, very linang-linang kita na nga makahambal giti mga agoy. Daw nagambal kita manumpati ay salamat. Tuod taday. Nakapahuway-huway man ako. Pero, tandaan natin, nga habang kapahuway man tang iba, ang iba man tanahay, ginagamit man tang tsansa ngaya, para magbira-bira matat pamutol tot kahoy sa bukid, dahil wat gabantay. Tama. Kag ang gabantay man kaisa, gasalakay man. So, amura ng problema nga dapat natin paggabantayan. Pero daw, naagyan mo rin niya, itambal ka ina, pero, umanin ko pagid, nga sa kaya nga Tiyempo, ano ang imo nga nakita nga mga existing nga problema sa Pandan? Ano ang makita mo nga mga pwede pa matabo nga dapat natin istoryahan kaya lagi? Okay. Actually, kaina to istoryahan naman natin in general, no? Pero aton kita day nga nanami kita laad nga tan-awo natin kaya. Paano natin posisyonan ang aton nga mga dunang manggad? Manhapat na hambal ko ya dahil ya sa currently nga nagakatabo sa pihak nga probinsya. Ano ang ibig ko hambalon tang iposisyonan? Hindi natin pag-ialaw ang mga hyper projects, hyper development in the guise of income and livelihood. Nga to the point nga i-compromise natin ang atin nga future ang buwas damlag it mga unga. Nakita ko sa Pandan why am I threatened also just like in Aklan,
Dahil ang landscape natin in tourism ay halos parehas. Nami-nami atin nga mga baybay. May mga white sands kita sa Patria, sa Duyong, sa Tingib, hasta gidranig to sa punta, di ba? Amo man ang mga rivers and streams. May aton sa babaw to sa Badyangan, mga falls, no? Nga makita natin nga pwede gid sudlan it mga mega projects. So, does it mean we are against development? Amora naman ang sunod nga pamangkot. No, we are not. But we are for authentic solutions for livelihood. Aman how pat authentic atin ginausoy dahil ginausoy natin ano ang mas makamayad sa atin. Bag-o sa mas makamayad sa iba. Okay? Tan-awon natin ano ang mas makagatao at benepisyo sa mga pobre kag sa mga ordinaryo nga mga tawo. Maski bukod sa pobre, maski sa mga negosyante sa pandan, maski bukod ikaw environmentalist. Tan-awon natin more pragmatic and practical perspective. Cost-benefit analysis. Ano ang mas mayad? Ang imo bala nga negosyo maga-thrive or magabuhay or i-compromise mo ran, ipasidlan mo ang lagka. Kagpatsyon mo ang mga local. Sa pagbalik, itinun-anon pandananon. Tandaan mo dati ang oil depot. Naging propose. Amo ganira na isunod ko may pamang. Ang balanda ka to, libo-libo ang itao nga trabaho. Income, livelihood, employment. Pero sa tuod, wato. Dahil automated lahat yan eh. Ang diya nga programa, ginahatid ka natin kang Pandan Multipurpose Cooperative. Pandan MPC SSF Meat Processing. Pandan MPC Cable and Internet. Sea Oil Gasoline Station, Pandan ang Ibahay. Pandan MPC Mart. Madeline Pharmacy, located at Engineer Celso Tahalangit Building, Sito Norte, Pandan, Antique. Contact number 0968-547-9958. Kahit ano feels, bagay lahat to. Feel ko ang mag-celebrate. Hey, let's turn that to donut. Feel ko mag-Mr. Donut. Sabi nito, Daday's Restaurant, located at National Highway, Kabilawan Bridge, Pandan, Antique. A perfect place for family and friends. Call or text 0946-326-1164. Balikan natin ang hinun-anon, kaimaw ang Inday Itbanwa. Tandaan mo dati ang oil depot. Naging propose. Amo ganira na isunod ko may pamangkot. Diba? Amuran nang ginakulat ko imaw para maintindihan natin. Amuran ginawilat-tilat ko lang ikaw nga makachance ako magsulod ang diba? oil depot. Hambal nanda ka to, libo-libo ang itao nga trabaho. Income, livelihood, employment. Pero sa tuod, wato. Dahil automated lahat yan eh. Pero kung in kaso na dayon ang oil depot, tanaw natin ang posibleng nga impact. Pira ang gapangisda sa Pandan Bay. Yeah. Pira ang ang ginatao turismo sa mga resorts prior to COVID and post-COVID. Compute mo ran in years. Waabi natin, mamaya ang laad, no, maintindihan kita natin mga taga-Pandan, nga ang ecological reserves is a huge investment portfolio of the LGU and its people. Wa natin kinatawaan itang economic value ang mga suba. Pero kung may magsilid gani nga investors, ang maghambal nga ayaw 10 million, mapatindog ko, imo ang 2 million LGU, naila natang LGU. Correct. Wata na naging compute ang economic benefit ag ang value it suba.
10 years, 20 years from now. And if shit happens, biyaan it investor, guba. Correct. Ano ang bilin? Oh, halimbawa, pag yun ang mga bukid, tapanon mo. The DRM, the disaster response, is too expensive. Buol natin, Day? Yes. Kung maguho, abi ang housing, halimbawa, how much are you going to pay for the collaterals? Disaster response is very expensive. That is why ang planning from the land use plan to the disaster risk management assessments to the local climate action plan and adaptation, lahat yan, dapat maganda, maayos. Kasi dyan nakasalalay ang development program and roadmap itsang ka LGU. Ay, ano kita Kag mostly amuran do kang nagkakatabo, bala? I-push lang, basta padasigan. Tapos kung may matabo gani nga disaster, imawala ato idasok to sa ano. Ay, hindi man gani amuran na matabo, di ba la? Honestly, bakit amuran nagkakatabo? In all mining sites nga naging disastrous, ang tag-iya it minahan, uwa man napatay. Ang naigo it landslide, it mga accident, bukang matsandaday. Kag ang problema, so, it's really sad, no? Kag ang problema, Dok, ang nagabalik bala, ang rason is, baka matat sa laitang negosyante rin sa lahat at mga tao nagsugot ta sanda. Do mo, ang balik bala, ang nagsala pa ang mga tao sa community kay nagsugot sanda nga magsilid ang amoya nga mga klase at aktibidades sa andang community. Tama kagiday. Pero tandaan natin nga ang pobre kag ang mga ordinaryo nga tao may moral responsibility kita. We all have moral duties, especially the government. DNR as the steward of the environment, of the steward of the people. Dapat may tama sanda nga giya. Bukod giya para nga maging disastrous lalo, no? Para sa community. Ang gobyerno dapat nagagiya. Kag ang mga civil organizations pareha sa atin, may moral obligation. Moral ang natabo sa Nabaoy recently, nakibot man ang mga tao dahil honestly, no, watsan nakamaan, nga amo tagaliya ka massive ang project nga ginapropose. Laom tanandara ng mga hydro-hydro lang. So tanggin present namon ang project, ginpakita ano kataas, ano kaabo ang tubig nga pwede i-hold, ag ano ang pwede nga impacts, naintindihan nanda. Hambal nanda ay sus, paano tamon kaya, di tamon katurog kung gabi kung mahumanta ang project. The road expansion itself, pag-ubra pa lang itdalan, 4 years to 5 years. Pollution, erosion, siltation, tarat suba. So ano matabo? Ano bala ang ginaubra it atin LGU para sa mga concerns ngaya? Ano ang imo nga mga masuggest nga dapat ubrahin kang atin local government unit? Ang una-una, Day, amurat kong ginahambal gid perme, i-review ang land use plan. Dahil ugyan sa land use plan nakabutang kung ano ang futuro it imo nga mga dunang manggad. So amuran ang aton gina-encourage sa aton nga gobyerno, no, nga tan-awon natin. Mas haba ang foresight, hindi nga para lang ta sa imo nga sarili nga legacy as a leader, kundi legacy ta para sa future. It aton nga banwa. Yeah, yan na lang, Doko. Ang ating Congresswoman, Deputy Speaker, Lauren Legarda, kilalagid nga maabtik, mapisan, kag maisag, nga nagaprotektay atin din ng mangga. Di ba lang, may mga programa pa gani si DSL. Before na, nadamdaman ko, pa ko nagtunga-tunga sa serbisyo at pagka-maestra, may dyan kami nga mga card karani nga anang sa greening program, I think, ni DSL. So, malapit rin lang matapos ang anang termino bilang congresswoman it ating probinsya, pamatsyag mo, Dok, nakabulig bala sa pagprotektay din ng manggad ang pagiging kongresista nana it Antique. Positive wise nami dahil yun protektahan na ang culture and arts. Yes. Kasi very important nga ang culture and arts maabay permi sa conservation. Dahil amuran ang connection natin a deep connection to ourselves and to the environment. Nakaka-connect kita by seeing ourselves as part of our way of life, our traditions, our practices. Kag sa like aton mga ginasuksok, no? Gina-promote gid nana.
Kag dahil kung i-promote nimo ang kultura like weaving, hay ginabuligan nimo ang community nga maging sustainable. Para hindi unsanda magtan-aw it ano pa nga panamad sa environment. Amuran dapat ang lens it sustainable ecotourism. Pero sakit lang gid nga tan-awon nga ang Semirara Mining nga kabuhay ron nga ginapangayo itang Save Antique movement hay hindi gid ran makawkaw. Siguro hambal gani nakin kung sino kita ang mapungko nga kaya kita na makipag head on. Even Gina Lopez herself was not able to stop it. Though nakaano kita sa ana dati, di ba tandaan mo, kaya lang nagmasakit rin imaw later. So amoran ang may mahambal kita day nga siguro sa kada politiko may limit ang ana nga capacity to lobby. May carrying capacity lang imaw kung na-studyin imaw. Hindi man natin ma-discredit si D.S. Lawrence sa anang kabu-abo nga naubra, pero hindi man siya superpower nga mahambal natin. I think that's a more of a fair and objective valuation para sa akin. Pero kung istoryahan natin, gina-istoryahan man natin si Mirara, Dok, no? Sa kaduruhon na biit, kwarta nga gintao it minahan, rugto, pero manhaw ang atin probinsya kang Antique, hindi gapon kalampuwa sa ginatawag natin nga kapigaduhon. Pigado gimang Antique, na. Sige. So si Mirara, tan-awo natin, nagbag-o bala, may pagbag-o bala ang naging pangabuyan it mga tao, nagnami ang adda nga kabuhi. Pag i-qualify natin day ang ginatawag nga pagbag-o, ang kaabuan abi ang ginatan-aw nanda, pira ka eskwelahan ang ginpaobra ni DMCI, pira ka sarakyan ang gintao sa LGU, pira ka ambulance ang ginpamakal para sa LGU, pira ka mga covered court. Kung amuya permi ang aton nga pananawan sa development, hay problemado gid kita. Dahil hindi tanan well represented sa mga infrastructures nga ran. Tan-awo naton ruman ang sustainable pang long term nga sustainability it mga communities. Kung gubon nimo ang bukid kag ang baybay nga ginapangabuy-an nanda, kag matapos ang minahan ayhan mabuhi pasanda. Wala ni. Amo gani. Daw sa lagid abi amuran dapat laad tan-awon nga daw mas shift bala ang aton nga pananawan sa amuran nga notion it development. Ang ginakita ni DMCI, grabe day kabahul. Kag pira lang ka percent yes, ang kag mahambal na? Kita nga national anay kita no. Mahambal sanda nga kinahanglan ang mining para sa GDP but actually ang GDP ni ang factor na sa index insignificant. Insignificant. Ibig sabihin, bigto sa data nga to nga nakita natin, hindi gid imaw nga maka-impact. Kaga ana lang tayo personal ta nga income it company pero at the expense of destroying your heritage, your ecology and social heritage. Imong ginguba. Like in Boac River now in Marinduque, hindi rin magamit it pumuluyo. So, kasuffer ang livelihood nanda. In-compute abalas ayhan sanda sa income, it mga mining companies. No, they were never inputted as part of justice. We don't pay for the death of people. We don't pay for their pain and suffering in dying sa community. Tutuod, mag-agtukaw, tanawa. Gahaklo itang tangkol. Ano, ginabayran bala sandaran kung mapatay sanda or magkasakit sanda pag nag-retire? So, grabe nga i-istoryahan niya, Dok, no? Isang adlaw, darong adlaw, hindi tayo matapos nga istoryahan natin. Maski pira pa katuba. So, ibalik din natin, Dok. I-repeat natin ang istorya dyan sa Pandan pagid. Manan natin nga ang number 1 tourist attraction rugya sa atin, Banwa, ang Malumpati. Ginkilala ang Bugang River as the cleanest inland body of water, kagasta kaya ginatawag tanang nga cleanest river. Pero ang tuod, buhay rin nga beken. Early 2000 pa na cleanest river, kag kaya 2021 rin. Beken rin tanay cleanest river, ano bala ang natabo, kag ano ang atin dapat ginahimo? Tanawo natin day no, maski uwa kita it research based gid nga data
physical observation lang. Tanawon natin ang mga easement sa suba. Halin dito sa babaw hasta sa dalom. Una-una, ang housing nga ginpatindog to sa babaw, Yes. hay wa imot sarili na nga waste management panaog. So diin bay maagto ang basura. 'Di ba? Ang higge. Correct. Daw uwa baladay na natun-an mayad kag uwa na obrahan plano nga dahil heritage natin imaw ya. Mahambal natin nga heritage dahil it was adjudged as the cleanest Yes. water. In 2000, grabe ran nga heritage it banwa. Pero wa gid natin na ano or mahambal natin nga nagkaroon ng problems on monitoring and compliances in terms of easement. So abo dyan sa kilid itang begang makita lagi natin siguro mag-voting ka halin to sa punta Correct. kitaan mo lagi So uwa gin observe Bisa no dyan magani, Dok, sa tulay pa lang. O yan sa tulay pa lang lagi. So, abo dyan ang mga establishments nga uwa kita nagsunod. Ang pamangkot dyan karan, paano sanda nakaboy permit? Agad. Kag paano sanda na uwa sanda nakasuhan. Dahil in the law, very clear, ang easement, kapin pahay mangrove, naipa ang area. So, amuran aton nga dapat itanawon, no? Pagka-insindi ko may mga show cause order man ang mga concerned dyan sa area nga ran. Pero it takes political will. Yes, correct. And of course, ang tao may power man maglabi day. If you have an organization, CSO who is strong enough to lobby, kaya gid. Yes. Look at what happened to Boracay, ang mga easement nanda sa Boracay. Kaya man gali. Paano pat mahulat kapat national government para i-implement, Tama. dibla? And then the national government now seems to play gods sa anda. Correct. So, amo balakan, wa kita na ila it mga amuran nga scenario in the future. That is why, posisyonan ta natin ang atin nga dunang mangga, di karanti mo maghulat. Nga pakialaman ka pa, dahil wa ka ila pakialaman, ubrahaing trabaho para nga ma-protect mo ang imo nga mga resources. Mo yung ginatawag nga maging proactive dapat kita. Proactive, hindi kita reactive. Actually, nakadlaw ako recently sa hearing no sa SP. May ginpakita kami igto nga ang gapang ano gani ran gapang sikop balat urang. Ang kawayan. Kapanikop nga ran. So, may balay may igto nga daw pangpobre nga balay. Hambal na itang sambilog. So gusto ninyo amo lang tara ng pangabuhit mga tawo. Nang pananaw gitagali sa mga amuran nga tawo ay pobre-pobre. Why mo kaintindi it cultural lens, no? Tuwa na nakita ang value itang ginatawag natin nga yang mga tawo maski amuya sanda sobraya sanda ka manggaranon manhaw fresh ang anda ginakaon uwa itang pollution sanda nga ginakaon everyday. Gakabuhi sandaya itama may hustisya. Kagwa nagapanamad sustainable. Bukod pareha sa imo daw gusto ko isabten. Di ba la? So sakit tanaw no, distorted nga mga konsepto sa development. Even ang Manhaw pat hindi natin day mahambal sa mga resort nga what is meant ran man. Daw gusto ko rong kita magtindog ang balon nga nag-raise ka bala itang concern tang nakakita ikaw nga may sangka resort nga nag-violate or nag-enjoy ikaw sa sangka restaurant nga nagasamad wa no dahil ang aton ta permi nakikita nga distraction hay pang pobre ang mga pobre nga gapanamad or ang pobre nga sitwasyon. Kung tanawan natin daw ko abalait patakaran ang LGU o ng DENR sa mga infrastructures nga ginapatukod lapit sa Bugang River. Kung mayroon yan, gina-implementar bala natin ya? Bengal gani, kag bulag. Diba? Amuran kay natin kinahambal. Bukanta na, they are not naturally born deaf and mute, but they choose to be mute and deaf. Yes. So, anda nga choice nga maging bulag kag maging pipi. Sorry kita no, pero mahambal roman sandaran. Abo bay manubra. Ako abo magani kun ubra daw dapat di ta ko makialam sa kay, di ba? No? Honestly, pero dahil nakita ko, yakan nakita gid nga nami. Yabi nga mga agencies hay bureaucratic gid mayad no. Makita man natin ang influence right now. Like halimbawa ang national, grabe ang influence man sa dalom. Pero kung may force or may pressure, may influence sa anda, gahrulag. Tuod. Ay, so pati kita kun bala.
Pag pinatawag sa hearing, ako kita ka nang recommend, pasin mo pa daw akin kitang hearing pala. Siyempre, di ba, lobbyist ka You have to influence people. So, pag naghambalan, Doc, sino papatawag? Tawag na niya. Dapat may imo nga muran nga influence. So, kung i-pressure han sandaday, gakupag. So, ibig sabihin, there is power in lobbying. There is power in not to shame them, not to embarrass them, but, to present to them arguments. Nga hayag-hayag, there are lapses. Wa matatong gahambal nga pirmi apinan ang pobre or pirmi apinan ang denang manggad. Ang atong ginahambal, ano ang ginahambal sa liye? Ano inyo nga mandate? And you are accountable to that. Yes. Tama. So, amuran ang budlay. Ay kung kisabi, kung sa English ran, insensitive. Kung sa atin ran nga Bisaya, mga kabalan. Dungol. Dan. Kung sa ran, akla na dungo. Noon. Bongko. Noon. But anyway, gapatigid kita nga, abo dyan ang mayad inday. Problema lang gid karan, actually may mga insiders kita nga mga mayad. Hadlek man. Dahil, hambal ko gani, it's time to break the culture. Di ba? Mura mahambal sinta sa atin, day patugya tatin daruang yung gamistra tatin, dapat tutatin sa atin classroom. No! We are culture brokers. Teachers are culture brokers who are supposed to break the culture of injustice. Amoran, Dok, ang ginamay ko, Dok, nga, paano mo itudlo ran sa imong mga bata? Paano ni mo ma-internalize? Paano gid ni mo padukat sa anang una kag tagipusuon kung ikaw mismo wa mo ran ginaobra. Correct. Dahil encounter naton niya ako though not really blatant pero wa man gid it direct pero may mga maano kita, may mga feeling kita nga muran ang may mga chismis kay isa nga mga istorya. So hindi magkabalaka dahil naintindihan ko kung ginaobra. Amo lang ran very clear sa akin ang akin nga mandate as a teacher, as an educator, as an environmentalist, and I always observe everything with clarity, I do things with clarity and objectivity. Kag siyempre gadahan kita sa atin nga mga ginahambal dahil maestra kita, aman natin paano ang mga metrics tama nga mga dialogues kag discussions. Sakto kita ran, Dok. Sa pagbalik, ikinun-anon pandananon. So, hambal ko kato, ibaylo nimo ang pristine water, ang livelihood sa pangisda, nakon grabe nga cost. Di ba? Cost benefit. Idi, ba na dayon ang dipo? Kaya, ila man sanda mag-dive, kung magbarigos to sa may limpyo nga tubig. Ang diya nga programa, ginahatid ka natin kang Pandan Multipurpose Cooperative. Pandan MPC SSF Meat Processing. Pandan MPC Cable ang Internet. Sea Oil Gasoline Station, Pandan ang Ibahay. Pandan MPC Mart. Kahit ano feels, bagay lahat to. Feel ko ang mag-celebrate. Hey, let's turn that to donut. Feel ko mag-buzzer donut. Daday's Restaurant, located at National Highway, Kabilawan Bridge, Pandan, Antique. A perfect place for family and friends. Call or text 0946-326-1164. Madeline Pharmacy, located at Engineer Celso Tahalangit Building, Sito Norte, Pandan, Antique. Contact number 0968-547-9958. Balikan natin ang hinun-anon kaimaw ang Inday Itbanwa. Pero sa imo, Bidok,
may specific bala ikaw nga nakita rugya sa atin banwa nga pwede gid makabulig sa atin sa moyang kausa. Halimbawa sa atin kultura, paano bala makabulig sa pagprotekta ang atin pagpati sa ginatawag natin nga mariit kag mga baraloon nga mga lugar. Ay, nami kita day nga pamangkot tuod no. Dahil ang pandan basko gid man maglabi sa mga minahan pa dati, di ba? Kanay nang mimingaran sa pagtatap. Basko kita. Pero makita natin sa mga urihing tubo, uwa rin ta imaw ya. Yes. Kinanglan natin niya itudlo sa mga eskwelahan, sa atin nga mga komunidad, sa ating gobyerno, sa simbahan. Paano natin i-propagate ang culture at preservation? Kag culture at sustainability. Nga maintindihan it mga urihing tubo. Dahil kita, sa buslan tato nanda. Correct. So, ang kultura nami gid nga itudlo pagid. Nga, sa atin bala curriculum day. Kasi ko kaisa, kung makita ko sa curriculum natin, very haphazard, superficial ang pagtudlo. Nga hindi bala ma-feel it mga bata sa anda nga pagpangabuhi. Dahil nga gani, may divide rin by it technology, it modernism no sa pagpangabuhi. So paano ang responsibilidad ag ano ang maubra it mga panimalay is to tell stories. Storytelling are very effective no nga nakita natin diyan. Amo man sa mga buruhaton natin. Dapat hindi natin pagduraan ang aton nga mga tradisyon. Tandaan ko gani dati may aton pa nga mga eskrima, mga moran bala. Pero kung tanawon nimo abe, ang ana nga impact sa pagprotektar sa dunang manggad. Ibig sabihin we're talking of dunang manggad as physical, environment, ag social, di ba? Cultural. Tanan ran imaw sulod. Hay nami ana nga mga impacts. Amo man sa mga mariit traditions, di ba? Manhawpat ang may mga lugar kita na nga very lush kagwat gasulod dahil ginapatihan. Pero hambal ko gani day sa kaya wa rin na ang iba wa rin kita nagapati. So paano natin ran nga i-preserve as part. I remember si Doc Villan, one of my favorite no si Doc Villan from Capiz. Yes. From UP Diliman. Hay ana nga talk on panublian. So importante gid nga mabatian mga taga-Pandan. Gapati kita kaya nga kung ginpanubli gani nimo nga sang kabagay, halimbawa tramnan or babaylinism, ginapanubli man Hay ginapatihan natin nga hindi mo pwede ipilak or hindi mo pwede ibaligya. Batunon mo nga hugot sa mong tagipusoon dahil kung hindi karmahan ka. May matabo sa inyo nga malain, may matabo nga malain sa pamilya mamasakit or may mapatay. So why this is very unique no part of our culture sa Pilipinas kag nakita natin nga very salient man ugya sa Pandan. Nakita natin dan. Pero may kuran dati nababatian maski kay tatay dati. Ay ginpanubli ta ni lolo mo ran idahanan kita ninyo ran. Correct. Ano kita ninyo nga hindi kita ran laad mabligya ay amugid lang taran ang ginbilin ni lolo mo. So may muran kita nga lens kita no. Kag nami imaw nga i-preserve nga amo man ang edukasyon is a panublian. So kung ginpatuon ikaw, dapat magabalik ikaw. Kag ang panublian nga dapat natin ianget sa atin nga collective nga consciousness nga bilang taga-Pandan, bilang parte it komunidad, bilang parte itang mga pumuluyo nga kung may napanubli ikaw nga edukasyon na hindi para lang sa sarili nimo, kundi para sa ikamayad it komunidad. Nadumduman ko bala, Dok, kita niyo ang aming lugar to sa Banban. Dati bayran hay grabe ka, daw talon bala. Yeah. Ginabaligyan ni nanay, kay nagaturuan na kan mga magburang sa Manila, apat sandaga darirungan. Ginbaligyaran ang the whole area is only 15,000. Sa katungat tiyempo, bakil rin ran, pero kaya lang sinsilyo rin lang ran Pero uwat nagbakal. It's because gani, ginatawag nanda nga mariit kunuran nga lugar. Yes. So, kaya, gina-enjoy namin ang amuran nga lugar. Kag, hambal man gani isa sa mga manugbulong, nga amugid man tanaran kung panublian ang sangka lugar,
halin kay lola mo, halin kay lolo mo, gapang huruhawid pataran nga hindi imo mabaligya. Da mga moran bala? Yes. Tama, day. Kasi syempre, kung i-interpret man imaw on anthropological no nga perspective, panublian nyo abi imaw. So, uwa tat harm sa inyo. Yes. Okay. Amo lang ran. Ang, imaw gin tao, gin pasa, nga panubli, no? So, uwa ta imaw itang harm. But nami nga conserve. So, imagine mo, kung uwa ta di ka to, uwa tinyo tang gina-enjoy ka na nga lugar. Maybe. Kag gina-enjoy ko man kung magbisita. Pero Doc, para sa imo, kag para sa atin man kasi manuwa nga nagatanaw kaya sa atin, ano bala ang atin mahimo? Actually, day, darwa pwede eh. Kung gusto kita nimo mabaskeg nga pagpanindugan, pwede ka magpartisipar. Like, intra ka sa Philincon, maglabi, di ba? Intra ka sa mga CSO or magtindag at organisasyon nga para mag-address. Hambal ko gani, hindi man kinanglan bahol-bahol lagi. You can start small. So, that's one, no? That's more on top level nga mga engagement. Abo nga pwede intrahan ang kada isa ra sa atin. So, kaisa, gahambala ng iba nga, ila, malada ka mag-intra, ila, malada ko magmuya. Actually, open gid ang mga CSOs, ang mga NGOs nga ran. Gahulat lang gid kami. Sa Philincon alone, no, kabuhay ang Philincon for 25 years. Nga ang naga-protectar lang kita halos, ang funding halin sa Germany kay Dr. Curio. Siguro it's high time now nga patayron si Doc, nga mabulig man ang pandan, mabalik man kita. Correct. Dahil grabe ang ana nga legacy nga ginuobra it Philincon. Uwa rin ang mga German halos, no? Kag ang nabilin lang ay ang mga pirakabilog. So, it's high time nga mag-participate kita. Abo nga pwede paagi magbulig sa mga environmental campaigns, activity, no? Pwede mag-donate, pwede mag-tree planting, coastal cleanup, and a lot of other activities nga pwede sanda mag-participate. So, kung hindi ka masyado ka socialized, gusto mo lang you want to do it on small scale or on personal level, pwede ka man sa imo nga sarili nga mag-initiate segregation of waste. Hindi rin natin pagsisihan ang LGU, kaisa, pero may lang kita sa LGU, itang atin basura. Actually, maski ano kabahol ang landfill, kung uwa it waste management ang community, ang kada sara nga panimalay, mapuno gihapon ang landfill. So ano ran aton ginatawag, proactive kita, be creative enough nga kung pwede gid gani uwa karat itao to sa LGU. Yes. Dahil gaabo ang populasyon, ga-multiply kita. So imagine mo ang amount of waste nga may ugyan kita. So kung kusoy ka timo, may imo nga compost pit, may imo nga eco brick, no? Isulod mo itong mga plastic, avoid ka it plastic, ay pwede rin imaw nga mga initiative nga sa personal level nga pwede natin makontribute. And second, of course, be alert and be vigilant. Kung may problema, hindi maghipos, isugid, i-report. Hindi kita maghuwad man sa iba nga bengal, kag bulag, kag dungol. Kita mismo dapat nagapartisipar. Kag kung magbaha, hindi ka maghambal, ay may basura, o kaya nagbaha, because you're part of it. Kung nakita mo ang katunggan nga kinpatindugan it balay, mag-report or magreklamo, hambalon, mag-istorya. Because these are concerns na ginaistoryahan, kag hindi pwede nga talikdan lang natin. So, bilang pag-sarado, ating istorya, Doc, ano ang imo mensahe sa atin mga kasimanwa? Kag kung pwede mo maistorya, Abi, ang atin dinang manggad, ano ang imo mahambal kanana? Siyempre, permi ko ginahambal nga ang akin boto para sa 2022 ay para sa hustisya sa atin nga dunang manggad, hustisya para sa tao. My vote is for the environment and for the people. So, amo lang kidran. So, mahambal kita nga bias, timo, dapat, timo, fair, no. There's no such thing in day as neutral. Di ba? Ang neutral ta kaya either sa demonyo ka maapin or sa
Ginoo sa tama. Tuod man. Kasi it's time to speak up on what do we really want. Sa may oil depot lang gid kita. Tandaan ko gitaran eh. Mambalon ko kita kaya. Ay amo nung kita yakan chance. Pribiliyo mo rin tayo eh. Pribiliyo. Closing to eh, para klaro kita. Tang ginapatindag ang depot, hambal nanda, kinanglan niya ang trabaho. Ay, kinanglan taya, tanana nga pamabalagan mo kay adon matanandaran, kaya tananda kontrolon, di ba ang problema? Yes. Naghambal sanda karan. Mayad ta ng engineer karan, natunan taran. Daw. Ay ang Exxon tatubay sa abroad nga to nga oil spill, natunan man to kung aram ang taga San Miguel, mas aram gitong Exxon Oil, no? Anyway. So, hambal ko kato, ibaylo nimo ang pristine water, ang livelihood sa pangisda, hay nakon grabe nga cost, di ba? Cost benefit. Ide wa na dayon ang dipo. Kaya ila man sanda mag-dive kung magbarigos to sa may limpyo nga tubig. Ay diin balang hustisya karan. Ako tagani wa takot diving suit, di man ako ka-dive. So, kagwa man tiwat diving business na. Honestly, Day, this is now a realization for us. Correct. You see, some people only wants the benefit, but they don't want to preserve and to conserve and even to, to get uncomfortable. Yeah. Hindi pwede nga mahipos ka lang. If it has to be inconvenient, if inconvenience is the way to further what is right and what is just, we need to do that. We don't have time. Wala na. Diba? Dapit ng eleksyon, 2022 ruman. So, neutral man kita, mabaligya kita at boto. Tandaan natin ran, nabatian natin, klaro ang ginhambal ni Doc Beck. Magpili kita sa 2022. Ang piliin natin ang may tagipusoon. May bakal nga tagipusoon para sa hostisya. Hostisya para sa atin din ng manggad, kagustisya para sa mga kubos natin nga mga pumuluyo. So, duduro rin, Doc. Duduro rin. So, kinanglan natin magtapos, no? Yeah. So, nagapangindat rin si tama rin. Salamat, Doc Rebecca Tandog, sa iyong oras. Kaaram, kapisan, kagkaisag. Padayon lang kita. Fight lang. Fight pandan. Oo, fight pandan.